Blanke sa gulat ang mukha ni Hezeng. Hindi pa rin niya moari kung ano ang nangyari. Wala siyang maramdamang primordial chi mula kay Li Yunxiao. Bagamat kamangha-mangha ang pagkilos, hindi ito dumating ng may sapat na lakas, o hindi siya basta-basta natitinag hanggang sa punto kung saan nagsimulang umakyat ang kanyang dugo. Maaaring naging maingat siya sa mga normal na panahon, ngunit nakatayo sa tabi niya ang kanyang diyosa sa sandaling ito, kaya hindi siya mawala ng mukha. Galit na galit, umungol siya habang susugod na sana nang sabihin ng babaeng nakaasul na damit sa tabi niya, Senior Yu, kalimutan mo na. Baka sa mukha niya ang hiya at galit, sinabi ni Hezeng, Landuo, bigyan mo ako ng 5 minuto. Pipilitin ko ang batang ito na kunin ang silid na ito para sa iyo. Umiling si Landuo at sinabing, hindi bale, nauna niyang nakuha ang silid. Bahagyang kumaibot ang mga talukap ni Yunxiao habang umiiwas ito, ikaw ba? Isang maselang at magandang mukha ang bumungad sa kanyang mga mata, dahilan upang bahagyang lumipad ang kanyang pag-iisip. Nakatingin kay Yunxiao nang may pagtataka, mahinang sinabi ni Landuo, hindi ako makapaniwala na dahil lang sa hindi mo malilinang ang iyong lakas, sinimulan mong linangin ang iyong mga kasanayan. Ang mga mapagkukunan ng pamilya Li ay sagana talaga. Iyon ay isang mahusay na hakbang. Gayunpaman, ang mga kasanayang walang lakas ay para lamang sa pagpapakita. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Yunxiao, ngunit pumayag siya. Tama ka. Samantala, dumilim ang mukha ni Hezeng. Tinitigan niya si Landuo at tinanong, Landuo, kilala mo ba siya? Sa halip na sagutin siya, ngumiti siya at sinabi kay Yunxiao, kaya, imposibleng matalo mo ako. Lalong lalago ang agwat natin. Sa katunayan, ikaw ang young master ng Li family. Kaya, kahit na ikaw hindi marunong magtanim, magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Bakit ang tiyaga mo? Young master ng Li family. Nagulat si Hezeng. Siya ba ang napakasamang tauna ng Li family? Biglang naging kakaiba ang ekspresyon niya. Narinig niya ang reputasyon ni Yunxiao, isang tauna na hinding-hindi kayang linangin. Kahit ang mga Grandmaster ng Alchemists Association ay walang magawa para tulungan siya. So, that kid is that infamous loser. No wonder I can't feel any primordial chi in him. Nakikita ko, kaya, tinahak niya ang landas ng mga kasanayan. Ang isang mandirigma na may kamangha-manghang mga kasanayan ay may likas na kalamangan sa pakikipaglaban sa mga kalaban na may parehong ranggo. Ngunit, gaano man karaming mga kasanayan ang kanyang pinagkadalubhasaan, ang mga ito ay walang silbi sa harap ng isang dalubhasa na ang lakas ay 10 beses na mas malakas. Hehe, nabalitaan ko na ang walang kwentang young master na ito ng Li family ay baliw na nanligaw kay Luo Landuo noon, at handang sumuko lamang pagkatapos niyang makaranas ng suntok. Well, hindi mahalaga kung gaano siya katangi-tangi. Kung walang lakas, isa lang siyang basura. Si Luo Landuo ay isang sikat na dilag, kaya syempre hinding-hindi siya mahuhulog sa kanya. Alam ni Yunxiao na mali ang pagkakaintindi niya, at may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso. Bago nagising ang kaluluwa ni Gu Feiyang, baliw niyang niligawan siya ng ilang panahon. Naalala pa rin niya ang mga salitang binitiwan niya ng lubos, ang aking asawa ay dapat na isang bayani ng di matinag na espiritu, at siya ay magiging isang tagapag-alaga ng estado. Martial arts. Talunin mo ako balang araw, at saka ko lang pag-iisipan ang iyong panukala. Naalala rin niya ang malaking dagok ng mga salitang iyon sa kanya kaya mas lalo niyang pinabayaan ang sarili. Ngunit ngayon, hindi na siya ganoon kasimpleng Li Yunxiao. Siya si Gu Feiyang. Napakaraming walang katulad na dilag ang nakilala niya sa kanyang nakaraang buhay na lumuhad at umiyak at nagmakaawa sa kanya na tanggapin sila. Kung magkahawak sila ng kamay, maaari pa nilang palibutan ang buong Heavenly Martial Realm ng 2 beses. Sa lahat ng kanyang kasalanan at kagandahan, si Luo Landuo ay malayo sa mga dilag na pagod na niyang makita sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, napuno ng kakaibang pakiramdam ang kanyang puso ngayon. Ano, sinubukan ka ng isang walang kwentang young master na tulad niya. Talagang sobra niyang pinahahalagahan ang sarili niya. Kahit na si Hezeng ay nakaranas ng isang maliit na pagkawala, siya ay nasa mabuting kalooban sa sandaling na pagtanto niya na si Yunxiao ay isang wastrel. Bahagyang itinaas ni Yunxiao ang kanyang mga mata at binigyan ng tingin si Hezeng. Ang matalim na titig ay tumusok mismo sa puso ni Hezeng na parang talam, na naging sanhi ng kanyang panginginig sa takot at agad na itinikom ang kanyang bibig habang ang mga butil ng malamig na pawis ay lumabas sa kanyang noo. I think you've misunderstood. Kung ako man ay isang basura o hindi, hindi kita ipaglalaban. Kung wala na, ako na ang magbubungkal. Nang matapos siya, iwinagayway ni Yunxiao ang kanyang kamay at dumiretso sa silid 013 bago isara ang pinto. Medyo natigilan si Landuo. Pinaikit niya ang maganda niyang mga mata na parang may iniisip.
Si Hezeng, sa kabilang banda, ay nanlaki ang kanyang mga mata habang ang isang napakalaking bagyo ay umaagos sa kanyang puso. Anong nangyari? Isa lang siyang basura na hindi man lang mabuksan ang mga chakras niya, pero bakit nanlamig ang buong katawan ko na para bang nahuhulog ako sa bangin nang sumulyap lang siya sa akin? O langit, anong sulyap? Napalunok siya ng mariin at napatingin sa nakasarang pinto ng Chamber 013, tumutulo ang malamig na pawis sa noo. Bigla niyang nalaman na tila nagkaroon siya ng takot para kay Yun Xiao, na nag-alis sa kanya ng kanyang fighting will nang muli niyang kaharap ang isa. For your sake, Landuo, I'll spare him this time. Let's go. Sabi ni Hezeng, gulat na gulat pa rin at sinusubukang iligtas ang anumang mukha niya. Tumanggaw si Landuo habang tumalikod at aalis na sana nang bigla siyang huminto, pagkatapos ay tumingin kay Hezeng at sinabing, Senior Yu, tama ang sinabi ni Li Yun Xiao kanina. Bagamat ang iyong Tiger Punch ay may mahusay na momentum, ito ay ang porma lamang. Ang mukha ni Hezeng ay maaliwalas na may halong pula, ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at galit habang ang kanyang puso ay nagtatanim ng matinding puot para kay Yun Xiao. Sa sandaling pumasok si Yun Xiao sa cultivating chamber, tumingin siya sa paligid at nakitang ito ay isang espasyo na 100 metro kwadrado ang lugar. Wala itong laman ngunit para sa 2 tipak ng itim na batong bakal na nakalagay sa isang sulok, bawat isa ay halos 1 metro ang taas at may magaspang na hugis ng isang lalaki. Malinaw na sila ang target ng pagsasanay sa martial arts dahil natatakpan sila ng mga marka mula sa mga kamao at palad, pati na rin ang mga dents at gasgas mula sa mga espada at kutsilyo. Ang isa sa kanila ay napinsala ng husto na nawala ang tamang hugis. Ang 2 itim na bakal na batong ito ay dapat na mahigit 100 taong gulang na. Binigyan sila ni Yun Xiao ng isang sulyap ng paghanga at pinasadahan ng kanyang kamay ang kanilang mga ibabaw saglit. Ano man ang oras o lugar, laging may mga mandirigma na hindi natatakot sa kahirapan, na ibinuhos ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paglinang sa kanilang pagsulong sa landas ng malalakas. Ha! Mahinang sigaw niya. Hindi ngayon ang oras para maging emosyonal sa mga bagay na ito. Kailangan kong mabawi ang lakas ko sa lalong madaling panahon. Hanggat aalisin ko ang aking mga meridian at I-condense ang primordial chi, inaakala kong babalik ako sa tuktok ng 9 Heavens Realm sa loob ng 10 taon. Mula sa condensation ng primordial chi hanggang sa rurok ng 9 Heavens Realm, gaano man katalino ang isang individual, aabutin ng hindi bababa sa 100 taon para makamit ito. Walang sino man kundi si Goofy Yang ang maglalakas loob na magpahayag ng ganoong pahayag kahit na sila ay mga reinkarnasyon ng Martial Sovereigns, dahil siya ay hindi lamang isang conferred Martial Sovereign, kundi isa ring 9th-tier Sovereign Grade Alchemist. Isang mabilis na kaluskos ang umalangaw-ngaw mula sa loob niya habang ang kanyang katawan ay nakayuko paatras sa isang hindi kapani-paniwalang pose. Ang kanyang mga kamay at paa ay nagdikit upang bumuo ng isang perpektong bilog, at pagkatapos ay ang kanyang mga kalamnan at buto ay nagsimulang magbago ng banayad. Dagdag pa sa sobrang sakit, may kakaibang puwersang dumadaloy pabalik-balik sa loob niya. Iba ito sa primordial chi na kilala niya noon, ang puwersang damaloy sa kanyang mga kalamnan at daluyan ng dugo ay isang purong pisikal na puwersa. Matapos magtiis ng 7 paghinga, tuluyang nawala ang pagkakahawak niya at tumalbog siya sa pader. Ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng dugo na iwan ang kanyang ulo na umiikot. Gayunpaman, may ngiti sa mukha niyang nagsisisi. Haha! Under 10 times the gravity, downable talaga ang effect ng Moon and Sun style. Wala pang 3 araw, makakamit ko na ang pangangatawan ng isang apprentice warrior. At that time, magkakaroon na ako ng at least 60% pagkakataon ng tagumpay sa paglusot sa aking mga meridian. Tulad ng paglilinang ni Yun Xiao sa pag-iisa, ang balita na natalo niya si Yu Hezeng sa isang galaw ay kumalat sa buong tenfold gravity zone. Lahat ay nag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Bagamat may hinala siyang gumamit ng advanced martial skills, ang katotohanan na natalo niya ang isang peak-level apprentice warrior na nagbukas ng 7 chakras na may pangangatawan ng isang ordinaryong tao ay labis na nabigla sa mga nakarinig nito, at nabaligtad pa ang pangunawa ng ilang baguhan na mandirigma. Ang mga mag-aaral na naroon sa oras na iyon ay nakakuha ng isang bagay pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, at ang figure ni Li Yun Xiao ay nakatatak sa kanilang isipan. Umalis sina Landuo at Hezeng sa gravity zone makalipas ang isang araw. Gayunpaman, habang papaalis si Hezeng, nakatitig siya ng makamandag sa pintuan ng silid 013, nais niyang lumunin ang lalaki sa loob. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay bumukas ang pinto ng silid 013, at lumabas doon ang isang lalaking puno ng dugo. Ang mga mag-aaral na naghihintay para sa kanilang mga silid sa pampublikong lugar ay natakot lahat. Sino ang lalaking ito?
Magulo ang kanyang mukha, ngunit nang umalis ang ibang mga estudyante dito ay hindi gaanong magulo. Ang tanong ay hindi lamang siya mukhang miserable, ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo na labis na nagmumukha sa kanya. Isang makapal na patong ng tumigas na dugo ang bumalot sa ibabaw ng kanyang katawan na parang isang suit ng dagwang baluti na lumalabas na parang masakit na hinlalaki. At mula sa kanyang katawan ay lumabas ang masangsang na amoy ng pawis at dugo, dahilan para maramdaman ng lahat ng mga estudyante ang pagkulo ng kanilang sikmura, habang ang ilang mga babaeng estudyante ay nagsimulang magsuka dahil sa hindi nila matiis. Bukod sa pares ng maningning na mga mata, hindi siya mukhang lalaki. Sa ilalim ng nakakatakot na mga tingin ng karamihan, si Yun Xiao ay dumiretso sa teleportation array at nawala mula sa tenfold gravity zone. Ang walang napansin ay noong una siyang dumating dito, kailangan niyang huminto sa bawat hakbang habang humihingal, pero pag alis niya, relaxed siya na parang naglalakad sa patag na lupa. Sino yon? Hindi ako makapaniwalang pinahirapan niya ang sarili niya hanggang sa mukha siyang multo. Kailangan ba niyang magsumikap? Hindi mo alam. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Li Yunxiao iyon, na natalo si Yu Hezeng sa isang galaw. Ano ba? Siya nga. Curse. No wonder kaya niyang talunin ang isang peak-level apprentice warrior kahit barado na ang mga meridian niya. Kaya, napaka-desperadong naglilinang. Iyan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Nangako si Luo Landuo sa kanya na bibigyan niya siya ng pagkakataong ligawan siya kung matatalo niya siya. Maganda si Luo Landuo, ngunit sa kanyang katayuan bilang young master ng Li family, hindi dapat maging malaking problema para sa kanya ang magkaroon ng ilang magagandang babae na may parehong rango, di ba? Sino ang nakakaalam? Ngunit, kahit anong pilit niya, hinding-hindi niya matatalo si Luo Landuo. Gaano man kahusay ang kanyang martial skills, isa lamang siyang payaso sa harap ng ganap na kapangyarihan. Talaga, si Luo Landuo ay isa sa nangungunang 5 eksperto sa lahat ng mga freshman. Nabalitaan kong nakarating siya sa Origin Realm noong nakaraang buwan at naging isang tunay na mandirigma. Tumigil ka na sa pananangis at magsimulang magtanim ng husto, binata. Nahijitin na tayo ng isang talunan at isang babae. Biglang umalangaw-ngaw ang isang sigaw ng alarma. Napatingin ang lahat at nakita ang estudyanteng papasok na sana sa Chamber 013 na nakatayo sa harap ng pinto na blanko ang mukha. Ang naguguluhang mga tao ay pumunta sa silid, at ang kanilang nakita ay agad na nagdilim sa kanilang mga mukha. Ang isang itim na ironstone target sa cultivation chamber ay ganap na nahati sa dalawa, na ang itaas na bahagi nito ay nakahandusay sa lupa. At sa lupa ay isang nakakatakot na masa ng dugo. Ang puso ng bawat isa ay nagbigay ng matigas na haltak. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Ang hitsura ni Yun Xiao sa Gravity Cultivating Hall sa susunod na sandali ay hindi gaanong nakakagulat. Ngunit, hindi nagtagal ay huminahon ang kaguluhan, at lahat ng estudyanteng nakakita sa kanya ay mapait na ngumiti. Ang kanyang malupit na paglilinang ay nagbunsod sa kanila, na para bang may nagbigay sa bawat isa sa kanila ng isang putok sa braso, na naging dahilan upang agad nilang doblehin ang kanilang orihinal na programa sa paglilinang. Sa wakas ay napagtanto ni Yun Xiao na ang kanyang kasalukuyang hitsura ay nakakaakit ng labis na hindi gustong atensyon, kaya agad siyang kumuha ng isang set ng malinis na damit mula sa kanyang storage ring at isinuot ito, pagkatapos ay mabilis na naglakad pabalik sa kanyang dormitoryo. Ang epekto ng Tyrant Body Tempering Technique ay talagang napakalaki, ngunit ang sakit na dala nito ay hindi kayang tiisin para sa sinumang karaniwang individual. Si Yun Xiao ay halos napunit ang bawat pulgada ng kanyang balat at kalamnan, at bawat butas ng butas ay tumutulo ng dugo. Sa oras na siya ay nakarating sa dulo ng paglilinang, siya ay halos himatayan sa sakit, at nakahawak lamang sa kanyang instincts. Ang bawat eksperto na naging martial sovereign sa pamamagitan ng cultivation ay hindi karaniwan. Lahat sila ay nagtiis ng 100 beses na mas maraming paghihirap kaysa sa karaniwang mga tao bago nila nakamit ang isang resulta na 100 beses na mas malaki. Kailanman ay walang shortcut patungo sa landas ng malakas. Naligo kaagad si Yun Xiao pagkabalik niya sa kanyang dormitoryo. Ang kanyang balat na may galos at nakakatakot tingnan, ay naging kasing kinis ng jade, walang bahid ng galos. At sa pagitan ng kanyang mga galaw, malinaw niyang naramdaman ang isang puwersang matagal na niyang nawala. Bagamat napakahina pa nito ay labis siyang nasisiyahan dito. Ito talaga ang numero 1 body tempering technique sa ilalim ng langit dahil ito ay nagbigay sa akin ng isang katawan na mas malakas kaysa sa nalinis na may 9th grade spirit medicine. Ngayon, sa pangangatawan ng isang apprentice warrior, maaari na akong magsimula, nag-e-eksperimento sa ilang simpleng concoctions hanggat nakakagawa ako ng ilang low-level na medicinal pill, mas mapapabilis ang aking cultivation.
Ang lakas ng isang alchemist ay nakasalalay sa lakas ng kaluluwa, ngunit maraming mga pangunahing pagpipino ang nangangailangan ng ilang pisikal na lakas bago ito maisigawa. Nag-iisip siyang bumili ng mga halamang gamot at mga kagamitan sa pagpino nang bigla siyang nakaramdam ng lamig sa likod ng kanyang ulo, may sumuntok sa kanya. Malamig siyang bumantong hininga at inabot ang isang kamay sa likuran niya nang hindi man lang tumitingin, humahawak patungo sa paparating na pag-atake. Isang pagsabog ng puwersa ang tumama sa kanya sa palad habang mahigpit na nakasara ang kanyang mga daliri at nag-backflip, ang kanang kamay ay umikot ng 360 degrees kasama ang kanyang katawan. Ang hangin ay umalingaw-ngaw na may tunog na nakakabasag ng buto, na sinabayan ng malakas na sigaw, "Young Master yon, ako ito." Ah! Ang braso ko! Noon lang nakita ni Yun Xiao kung sino ang tao, at natigilan. Matabahan! Napangiwi si Hanbei sa sakit habang nakatingin sa kanyang braso, na nakapilipit na tila isang braid dough, at malungkot na sinabi, "Young Master yon, baldado ang braso ko." "Serves you right. Sino ba ang nagtanong sa'yo na sunduin ako?" Natatawang sabi ni Yun Xiao. "Bilangin mo ang iyong sarili na swerte dahil nabali ko lang ang buto mo sa 7 piraso. Pumunta ka sa infirmary mamaya at kumuha ng milk vegemite at harina. Paghaluin ang mga ito at ilapat ang timpla sa iyong braso. Magiging okay ka sa loob ng ilang araw. Nakita kong medyo kakaiba ka noong nakaraan, kaya gusto kong subukan ka." Noon na hindi makapaniwalang sinabi ni Hanbei, "Young Master yon, ang lakas mo." "Baka nga." Umiling si Yun Xiao at sinabing, "Hindi ko pa nabubuksan ang aking mga chakra." "Ano ang gusto mo sa akin?" Nanlaki ang mga mata ni Hanbei habang dismayadong sinabi, "Naging napakalakas mo, ngunit hindi mo pa nabubuksan ang iyong mga chakra. Saan ka nagtago nitong mga araw na ito? Hinahanap ka ni Teacher Luo kahit saan. Ano ang gusto ng batang ito sa akin? Ipapadala niya ba ako sa gravity chamber?" Walang pakialam na sabi ni Yun Xiao. Pinagpawisan si Hanbei. "Little girl, young master yon, hindi ka nasisiraan ng bait, di ba? Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Isa pa, baka nasa malaking problema ka." Wala na rin si Lanfei sa mga araw na ito, at nabalitaan ko na naglilinang siya sa pag-iisa para makapasok sa Origin Realm. "Napilayan mo sina Dufang at Luo Jia, kaya hahanapin ka muna niya kapag nakalabas na siya." Sinulyapan ni Yun Xiao si Hanbei, na mukhang nag-aalala, at ngumiti. "Kalma lang. Origin Realm lang naman. Origin Realm lang yon," sabi ni Hanbei na may galit at pagkadismaya. "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Origin Realm? Ibig sabihin, ang isang individual ay nag-condensed sa primordial chi at naging isang tunay na mandirigma. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan namin ng mga mandirigma, mga apprentice warrior. Si Chen Xin, si Princess Roxo at ako ay nag-aalala tungkol sa iyo sa loob ng ilang araw, pero tingnan mo yung Origin Realm lang, ha?" Mahinang ngumiti si Yun Xiao. Paano kung naging tunay na mandirigma si Lanfei? Hindi man lang siya fit para dilaan ang kanyang sapatos. Kahit na wala siyang cultivation base sa ngayon, hindi niya isa puso ang isang warrior, ay si Yu Hezeng o Lanfei, hindi sila naiiba sa 3 taong gulang na bata sa kanyang paningin. "May bibilhin ako, pero kapos ako sa pera. Pahiram ako." Bagamat si Yun Xiao ay ang young master ng Li family, matagal na siyang hindi kasama sa pamilya, at ang kanyang baon ay hindi gaanong malaki. Sa makatuwid, kumpara sa ibang mga young masters, siya ay napakahirap. Nanlaki ang mga mata ni Hanbei habang nagtatakang sinabi, "Hindi ka ba talaga nag-aalala? Alam mo, mayroong higit sa 3,000 freshmen sa aming pagkuha, ngunit mga 30 lamang ang nakagawa ng tagumpay sa ngayon at naging mga mandirigma. Ito, kahit na sa mga klase ng kahirapan, ay itinuturing na pinakamahusay na mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa kanilang klase ay pawang mga anak ng mga dignitaryo, kaya nakaugalian nilang tawagin ang ibang mga klase na mga klaseng naghihirap. Ngunit, ang kabuoang lakas ng kanilang klase ay ang pinakamasama rin sa iba, kaya tinawag ng ibang mga klase ang kanilang klase na natama ng basura. Naku, nag-aalala ako, pero walang silbi ang pag-aalala. Magkano ang pera mo ngayon? Pahiramin mo lahat at babayaran kita sa ibang pagkakataon. Young master yon, nararamdaman ko na malaki ang pinagbago mo. Kailangan kong ibigay ito sa iyo." Inilabas ni Hanbei ang kanyang bag na may hawak at nagbuhos ng isang tumpok ng mga gintong barya. "May mga 2 o 300 gintong barya dito, sapat na para tumagal ka ng 1 taon." Nang hindi tumayo sa seremonya, iniligpit ni Yun Xiao ang lahat ng gintong barya. "Kahit hindi gaano, gagawin ko ito." Kinuha niya ang isa at itinapon kay Hanbei. "Pumunta ka at bumili ng gamot. Kailangang takpan ng medicinal paste ang braso mo sa loob ng 24 na oras, kung hindi, mapilayan talaga."
Nagulat si Hanbei, nagmamadaling tumalikod at tumakbo palayo dala ang gintong barya. Ngunit, hindi pa niya naaabot ang pinto nang biglang umalangaw ang isang malakas na kalabog, at ang kanyang matabang katawan ay kasunod na tumilapon pabalik. Nag-iwan siya ng bakas ng dugo sa hangin bago bumagsak sa lupa sa tabi ng mga paa ni Yun Xiao, kung saan siya nahimatay. May kakaibang bakas ng paa sa kanyang mambak na tiyan. Ikaw na basura na walang ideya sa kamatayan o panganib. Isang malamig na singhot ang nagmula sa labas ng pinto, at pagkatapos ay isang anino ang itinapon, na nahulog sa tabi ng fatihan. Duguan ng lalaki, namamaga ang mukha na parang winter melon habang umuungol sa sakit habang nakahandusay sa lupa, bumubulong ng hindi maintindihan. Tinitigan siya ni Yun Xiao saglit bago niya nakilala ang lalaki bilang si Chen Jin. Ni Yun Xiao, ang lakas ng loob mong hawakan ang mga tauhan ko. Ngayon, lampoin kitang lubusan. Mahigit 100 tao ang sumugod sa pinto, na pinamumunuan ng walang iba kundi si Lan Fei. Naglakad siya ng may pagmamalaki sa unahan, ang kanyang enerhiya ay tumataas sa bawat hakbang. Sa oras na lumapit siya kay Yun Xiao, isang maliwanag na liwanag ang sumilay mula sa kanya, na nagmukhang malakas siya. Ito ang liwanag ng primordial chi, ang tanda ng isang mandirigma. Boss, naging warrior ka na talaga. Dapat ipaghiganti mo ako. Si Dufeng, na nasa likod ni Lan Fei, ay umiyak ng malakas. Nakaumbok ang kanyang pandiya na parang naglagay ng wash basin sa loob, tila napakaraming benda ang nakalagay na hindi pa natanggal. Si Luo Jia, na tumabi sa kanya, ay nakasuot ng maputlang mukha, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa nakamamatay na galit at nanginginig ang katawan sa galit. Bakit ka nagliliwanag sa buong mundo kung kakatuntong mo pa lang sa Origin Realm? Sa tingin mo ba isa kang makinang na perlas? Yumuko si Yun Xiao para sulyapan ang pinsala ni Hanbei at Chen Jin. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi sila nanganganib na mamatay kahit na mukhang malubha ang mga ito. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikislap na sa layuning pumatay. At kayong dalawa, 3 araw pa lang simula noong huli kitang makita. Paano ba kasi nagbago ang boses mo? Oh, nasaan ang mga balbas mo? Ang pangungusap ay tumama kay Dufeng sa kanyang mahinang lugar at nagpaubo sa kanya ng isang subaw ng dugo sa galit bago siya umungol ng napakalakas, patayin siya. Patayin siya, boss, kailangan mo siyang patayin para sa akin. May matinis na tono sa kanyang boses na parang babae, na nagpang-inig sa lahat ng nakarinig nito, natatakpan ng malamig na pawis ang kanilang mga noo. Nanginginig din si Lan Fei at hindi namamalayan na tumabi ng kaunti bago itinuro si Yun Xiao at pumikit, luluhod ka ba at susuyuan ang sarili mo, o gusto mong baliin ko ang iyong mga paa at lampoin ka? Si Yun Xiao ay isang tauna na maaari niyang i-bully kung gusto niya, ngunit marami pang dapat isaalang-alang kung papatayin niya ang isa pa. Kung tutusin, ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagsampal sa mukha ng Li family, na tuluyang magwawasak sa mababaw na kapayapaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang mga kahihinatnan ng naturang aksyon ay hindi mahuhulaan. Kaya, dumating si Lan Fei na may pag-iisip na pilayin at ipahiya si Yun Xiao sa ginawa niya kay Dufeng. Gusto mo ba akong pilayin? Nanlamig ang mga mata ni Yun Xiao, at isang bagzo ng enerhiya ang biglang kumalat mula sa kanya. Bagamat wala itong pressure na gaya ng primordial chi, tila may hindi masabi na aura na namuo sa hangin na nagparamdam sa grupo ng mga tao, kasama na si Lan Fei, na nakaramdam ng sakit sa kabuuan habang ang pawis ay lumalabas sa kanilang mga palad. Matagal na panahon na mula nang makarinig ako ng ganoong kangas na pahayag. Anong nangyayari? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Si Lan Fei ay lubos na nabigla, at ang isang pakiramdam ng takot ay nagsimulang kumalat sa kanya. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob na may galit na galit, at isang itim na bakal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay sa susunod na sandali. Nang walang sabi-sabi, ibinaba niya ang espada patungo kay Yun Xiao. Ang pakiramdam ng takot ay kaya hindi maipaliwanag na ito set kanyang mga ugat sa gilid. Nag-aalala siya na kung hindi siya kikilos ng desidido, hindi na siya magkakaroon ng lakas ng loob na hamampus muli. Ang pakiramdam ay parang nakatayo sa isang maliit na bangka na nakaharap sa mabagyong mga alon na maaaring tanggayan ang mundo. Paano ako magkakaroon ng ganoong pakiramdam? Ito ay walang katotohanan. Agad niyang inalis ang kanyang isip sa lahat ng distractions at inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga bisig. Decisive, unambiguous, not bad at all. Tumanggaw si Yun Xiao bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, isang itim na espadang bakal ang katulad na lumitaw sa kanyang kamay, at bahagya niyang inilagay ito sa gilid ng kanyang dibdib. Isa itong casual na hakbang, ngunit pinigilan nito ang pag-atake ni Lan Fei. Ang lakas ng loob mong asarin ako.
Hinahanap mo si kamatayan. Nang marinig ang komento ni Yun Xiao, nagalit si Lan Fei, at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Kasabay nito, dinagdagan pa niya ng lakas ang kanyang mga kamay, at kahit isang bakas ng primordial chi na ginamit niya para protektahan ang kanyang mga meridian ay direktang ibinuhos sa bakal na espada. Marahas na nagsagupaan ang dalawang espada at naglabas ng maraming kislap. Isang malakas na puwersa ang bumaba mula sa talon at binasag ang mga palad ni Yun Xiao, pinamanhid ang kanyang mga braso at napaatras siya. Ngunit, hindi siya nawala ng balanse, napahawak siya sa lupa habang tinutulak siya ng puwersa pabalik ng ilang hakbang bago siya nagpakatatag. Samantala, malalim na hiwa ang naiwan sa kanyang itim na bakal na espada.